April 21, 1969 nang umalis si Sharon Wood, 24 years old, sa kanyang trabaho bilang sekretarya sa Portland upang makipagkita sa kanyang dating asawa na nais makipag-usap tungkol sa diborsyo. Pumasok siya sa basement level ng isang parking garage upang hanapin ang kanyang kotse nang lapitan siya ng isang matangkad at matabang lalaki. Sinabi niya sa pulisya na naramdaman niyang may tao sa likuran niya at sinubukan niyang bumalik sa lugar kung saan niya maririnig ang ibang tao. Ngunit nang may tumapik sa kanyang balikat at siya'y lumingon, ang lalaki ay may hawak na baril. Sinabihan siya na huwag sumigaw. Ngunit ang biglaang pangyayari ay parehong nagdala ng takot at nakapagpagalit sa kanya. Sa isang iglap, nagpa siya siyang lumaban. Sumigaw siya at lumayo sa lalaki, ngunit hinablot siya nito at inilak ang kanyang braso sa kanyang leeg. Mas matangkad ang lalaki at mas mabigat ng halos 100 pounds kaysa sa kanya. Halos wala siyang laban, ngunit naniwala siyang kung hindi siya lalaban habang may makakarinig pa sa kanya, mamamatay siya sa araw na iyon. Sinipa ni Sharon ang lalaki, gamit ang kanyang sapatos na may mataas na takong at muling sumigaw. Hinawakan din niya ang baril at pinilipit ito ng malakas. Nang subukan siyang patahimikin ng lalaki gamit ang kanyang kamay, kinagat niya ito ng malakas. Alam niyang nagdugo ito. Sinubukan ng lalaki na palayain ang sarili ngunit hindi niya magawa, kaya't nagpumiglas siya. Hinawakan niya ang buhok ni Sharon at sinubukang pilitin siyang bumagsak sa sahig, ngunit patuloy siyang lumaban ng buong lakas. Hindi niya hahayaang dalhin siya ng lalaki. Ngunit nagawa ng lalaki na ihampas ang ulo ni Sharon sa semento, na ikinagulat niya. Inalis niya ang pagkakakagat at pinalaya ang lalaki. Narinig niya ang pagdating ng isa pang sasakyan at kinuha ng kanyang umaatake ang baril na nahulog at umalis. Wala na siyang alam pagkatapos noon. May tumawag sa pulis at si Sharon ay nagbigay ng nanginginig na pahayag. Ang lalaki ay matangkad, may asul na mga mata at may mga pekas. Inilarawan niya ang kanyang umaatake bilang isang matangkad na lalaki na may mga asul na mata at mga paltos sa balat. Sinabi niyang tiyak niyang makikilala ito kung makita niya ulit. Ngunit nang magtanong ang mga pulis sa ibang tao sa paligid, wala ni isa ang nakakaalala ng isang lalaking may ganitong itsura. Dahil sa karanasan, ay napilitan siyang maging mas maingat. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Girly Pancho ng Bahrain, Maria Melanine Micutuan, John Jimenez, Josefina Mercado, at Christine Rojas. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba. Sa kasamaang palad, ang naranasan ni Sharon ay hindi isang isolated case. Hindi nagtagal isang dalagita sa Salem, Oregon ang nag-report ng isang katulad na pagtatangka. Inilarawan niya ang isang matangkad, may pekas na lalaki na sinubukang pilitin siyang pumasok sa isang sports car. Bagamat tila magkakakonekta ang mga insidente, walang konkretong ebidensya o saksi. Hindi alam ng mga investigador na nakikipag-ugnayan sila sa isang serial predator. Bagamat tila may kaugnayan ang mga insidente, walang matibay na ebidensya o saksi ang nagpakita ng anumang konkretong lead. Ang lalaking inilarawan sa parehong mga kaso ay parang bula na nawala, na hindi nag-iwan ng bakas. Hindi na malaya ng mga investigador na sila ay nasa gitna ng isang serye ng mga pagpatay. Ito ay isang madilim na panahon sa Amerika na puno ng kaguluhan. Noong 1968, nagulat ang bansa sa pagpaslang kay Robert Kennedy, ang kaguluhan sa Chicago 7 sa Democratic Convention, at ang karahasan sa mga campus dahil sa Vietnam War. Isang bagong henerasyon ang nag-eksperimento sa mga droga, at ang bansa ay nagsimulang makaranas ng pagtaas ng mga kaso ng serial killers. Kahit na ang Oregon ay hindi pa nakakaranas ng ganitong uri ng krimen, hindi nagtagal ay nalaman ng mga investigador na isang serial killer ang kanilang hinahanap. Ngunit kahit noon, hindi pa nila lubos na nauunawaan ang mga malalim na dahilan na nag-uudyok sa mga ganitong uri ng mga kriminal. Nang tanungin nila si Sharon Wood, 3 babae na ang namatay. Noong 1968, nagtrabaho si Linda Slawson sa isang kumpanya ng libro na nagdo-door-to-door para magbenta ng mga encyclopedia. Siya ay 19 years old lamang.
Noong January 26, habang naghahanap ng mga bagong customer sa isang neighborhood sa Portland, Oregon, ay bigla na lamang siyang nawala. Walang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari sa kanya, bukod sa mga salaysay ng mga taong nakakita sa kanya ng huling beses. Kahit ang kumpanya ng libro ay walang record kung saan siya nagtungo noong araw na iyon. Dahil sa kawalan ng mga lead, ang mga kahilingan ng pamilya Slauson sa pulis ay hindi nagbunga ng anumang resulta. Natagpuan ang kanyang sasakyan, ngunit walang bakas ng anumang pakikipaglaban o anumang bagay na maaaring magbigay ng kahit na anong lead kung ano ang nangyari sa kanya. Para bang naglaho na lamang siya. Habang dumadaan ang mga araw, unti-unting naging cold case ang kaso ni Linda at napalitan ng iba pang mas malalaking insidente. Kung dinukot man siya, ang taong responsable ay napakatalino. Hindi siya nag-iwan ng anumang bakas ng kanyang presensya o ng kanyang mga intensyon. Ngunit muling nabuhay ang misteryo noong sumunod na taon nang mawala ang isa pang kabataang babae. Noong November 26, 1968, nawala si John Whitney, 23 years old, habang pauwi sa bahay para sa pagdiriwang ng Thanksgiving. Natagpuan ang kanyang kotse, isang Rambler, sa labas ng isang rest area sa highway malapit sa Albany, Oregon. Ang pinto ng kanyang sasakyan ay nakalock, ngunit walang bakas ng anumang sira na maaaring nagtulak sa kanya na humingi ng tulong sa ibang tao. Sa panahong iyon, malaya ang mga kababaihan na maglakbay sa West Coast, ngunit hindi nila alam na naging madali silang biktima ng mga kriminal. Nang walang matibay na ebidensya tulad ng kaso ni Slauson, ang mga pagkawala ay tila walang katapusan. 4 na buwan pagkatapos mawala si Linda Slauson, noong March 27, 1969, nawala naman si Karen Sprinker, 19 years old. Inaasahan siyang makipagkita sa kanyang ina sa isang restaurant, ngunit hindi siya dumating. Natagpuan ang kanyang sasakyan sa parking lot ng isang tindahan, ngunit wala siya sa loob. May mga saksi na nagsabi na nakakita sila ng isang matangkad at kakaibang babae sa lugar na iyon. Isang saksi ang nagsabi na nang lapitan niya ang babaeng iyon, napansin niyang lalaki pala ito. Dahil sa kanyang kakaibang hitsura, iniiwasan siya ng mga tao. Noon, walang dahilan para iugnay ang lalaking ito sa pagkawala ni Karen. Ngunit sa pagbabalik tanaw, nagsimulang magkabit-kabit ang mga piraso ng palaisipan. Makalipas lamang ang 4 na linggo, nawala naman si Linda Sally, 22 years old, habang namimili sa isang mall. Hindi siya nakauwi at hindi rin siya nagpakita sa trabaho. Natagpuan ang kanyang sasakyan, ngunit walang bakas ng anumang karahasan o pagpasok ng ibang tao. Inimbestigahan nila ang kasintahan ni Sally, ngunit walang nakitang sapat na dahilan para ituring siyang suspek. Habang tumatagal ang pagkawala ni Sally, nagsimulang magtaka ang mga pulis kung mayroong koneksyon sa mga naunang pagkawala ng mga babae, lalo na kay Linda Slauson, ang saleswoman ng encyclopedia. Tiningnan nila ang mga timeline ng mga pagkawala at napansin na lahat ay nangyari sa huling kalahati ng bawat buwan at lahat ng biktima ay mga puting babae. 3 linggo matapos mawala si Linda Sally, natagpuan ang mga labi ng isang babae sa isang ilog malapit sa Corvallis, Oregon. Nakatali ang katawan sa isang bahagi ng sasakyan upang mapabigat. Dahil sa natatanging paraan ng pagtali gamit ang isang nylon cord at isang partikular na uri ng buhol, nakita ng mga investigador ang isang posibleng koneksyon sa mga naunang kaso. Bukod dito, may mga bakas ng tanso na wire na nakabalot sa isang partikular na paraan na nagpapahiwatig na ang salarin ay maaaring isang electrician. Ayon sa medical examiner, ang biktima ay sinakal at may mga kakaibang sugat sa kanyang ribcage na tila gawa sa isang karayom. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga ngipin, nakumpirma nilang ang mga labi ay kay Linda Sally. Sa patuloy na paghahanap sa tabi ng ilog, nakakita sila ng isa pang katawan na nakatali sa isang bahagi ng makina ng sasakyan. Ang parehong uri ng pagtali na ginamit sa 2 biktima ay nagpapatunay na iisang tao ang gumawa ng krimen. Naniniwala ang mga investigador na ginamit ng salarin ang isang strap mula sa isang garahe upang sakalin ang kanyang mga biktima. Ang damit na suot ng biktima ay kapareho ng inilarawan ng ina
ni Karen Sprinker. Gayunpaman, nang suriin ng mga awtoridad ang katawan, nakita nilang nakasuot din ito ng isang malaking itim na bra na may mga brown na paper towel na nakasiksik sa loob. Tila inalis ang dibdib ng biktima at pinalitan ng mga paper towel upang magmukhang mayroon siyang dibdib o masipsip ang dugo. Sa kabila ng mga masusing paghahanap sa ilog, walang ibang katawan ang natagpuan. Dahil sa bigat ng mga katawang natagpuan na nakatali sa mga bahagi ng sasakyan, naniniwala ang mga investigador na maaaring dalawa o higit pang lalaki ang sangkot sa mga krimen. Dahil sa koneksyon ni Karen Sprinker sa Oregon State University, nagpasya ang pulisya na magtanong sa mga estudyante. Natuklasan nila na may ilang babaeng estudyante ang nakakatanggap ng mga kakaibang tawag mula sa isang lalaking sinusubukan silang akitin. Mayroon ding mga report tungkol sa isang kahina-hinalang lalaking may pulang buhok na madalas magpakita sa paligid ng campus. Isang babaeng estudyante ang nagsabi na nakikipag-date siya sa isang lalaking nagpakilalang veterano ng Vietnam. Inilarawan niya ang lalaki bilang medyo nakalilito at tila may kakaibang interes. Nang tanungin ng mga pulis, sinabi ng babae na tinanong siya ng lalaki kung hindi ba siya natatakot na sakalin niya ito. Sinabi ng babae sa pulisya na ang paglalarawan ng isang matangkad na lalaki na may kulay kalawang na buhok at maraming pekas ay katulad ng paglalarawan ng lalaking muntik ng dukutin ang mga babae kamakailan. Inaasahan nilang muli siyang makipag-ugnayan sa babae at ginawa nga niya. Nag-set up sila ng isang pain upang maakit ang lalaki. Nang dumating ang isang lalaking may mga katulad na katangian, kinilala nila ito bilang si Jerry Brudos. Kahit na siya ay isang malakas na suspek, kumilos siya ng napakakalma, na para bang walang ginawang masama. Sinundan ng mga pulis si Brudos at nalaman nilang nagtatrabaho siya bilang isang electrician. Matapos ang ilang araw na pag-iimbestiga, inaresto nila si Jerome Brudos. Si Jerome Henry Brudos ay ipinanganak noong 1939. Nais ng kanyang ina na maging babae ang pangalawang anak, at labis siyang nainis nang ang kanyang isinilang ay isa na namang batang lalaki. Madalas niyang emosyonal na inaapi at minamaliit ang kanyang bunsong anak at hindi itinatago kay Brudos ang kanyang pagkadismaya na isang lalaki ulit ang ipinanganak sa halip na isang babae. Sa kabilang banda, labis na iniintindi at inaalagaan ng ina ni Brudos ang kanyang panganay na anak na si James. Si Brudos ay may panghabambuhay na pagkahumaling sa sapatos at paa ng mga babae. Nagsimula ito noong siya ay 5 taong gulang, nang makita niya ang anak na babae ng kaibigan ng kanyang pamilya na natutulog sa kanyang kama. Naakit siya sa mga sapatos na mataas ang takong ng babae at sinubukang tanggalin ito. Sa isa pang pagkakataon, natagpuan ni Brudos ang isang pares ng sapatos na may mga palamuting rhinestone sa isang junkyard at dinala ito sa kanilang bahay. Nang makita ito ng kanyang ina, tinawag siyang masama at pinilit siyang ibalik ang sapatos sa junkyard. Nang malaman ng kanyang ina na lihim niyang itinago ang sapatos at madalas itong suotin, pinalo siya ng kanyang ina at sinunog ang sapatos sa kanyang harapan. 2 taon matapos ang insidenteng iyon, sinubukan ni Brudos na nakawin ang sapatos na mataas ang takong ng kanyang guro sa unang baitang. Nang mahuli siya, inamin ni Brudos ang kanyang ginawa, ngunit nang tanungin kung bakit, sinabi niyang hindi niya alam kung bakit niya sinubukang nakawin ang sapatos. Habang lumalaki, lalo siyang nahumaling sa mga sapatos ng babae. Ang paghawak sa mga ito ay nagbibigay sa kanya ng kasiyahan at pagnanasa. Ang mga damit panloob ng babae ay misteryoso at ipinagbabawal para sa kanya, kaya mas lalo siyang nahuhumaling dito. Noong siya ay 17 years old, naging mapanganib ang kanyang pagkahumaling. Naghukay siya ng isang butas sa isang burol upang gawing kulungan ng mga babae. Ginamit niya ang isang kutsilyo upang atakihin ang isang 17 years old na babae at pinilit siyang hubarin ang kanyang damit upang makuhanan ng litrato. Kahit na nahuli siya ng isang mag-asawa, hindi siya natuto sa kanyang pagkakamali. Pagkatapos ng 9 na buwan, sa isang psychiatric ward sa Oregon State Hospital, hindi pa rin siya nabago. Kahit na patuloy siyang nag-aaral, natuklasan ng mga therapist sa pamamagitan ng kanyang mga sesyon
na ang kanyang mga sexual na pantasya ay nakasentro sa galit sa kanyang mapag-utos na ina at sa paghihiganti sa mga kababaihan sa pangkalahatan. Batay sa mga notes ng psychiatrist, nalaman din nila ang tungkol sa kanyang koleksyon ng mga damit pambabae. Kabilang sa kanyang mga pantasya, ang pagkulong ng mga babae sa freezer upang ayusin ang kanilang mga nagyayelong katawan at pagsasagawa ng mga sexual acts sa kanila. Diretsahang sinabi sa ulat na ang mga psychiatrist ay hindi nakakita ng anumang malubhang sakit sa pag-iisip. Ayon kay Brudos, ang kanyang diagnosis ay borderline schizophrenia, na bunga umano ng kanyang pagbibinata. Sa kabila ng kanyang pagkahumaling sa mga sapatos at damit pambabae, pati na rin sa mga hubad na larawan, itinuring siyang isang taong hindi pa mature at hindi pa handang harapin ang kanyang pagbibinata. Kaya hindi nila siya itinuring na isang panganib sa lipunan. Noong 1956, hindi pa gaanong nauunawaan ang mga serial sexual predator. Dahil dito, hindi na pag-aralan ng mabuti ang kanyang mga sintomas. Noong March 1959, sumali si Brudos sa hukbong militar, kung saan siya ay nagsanay bilang isang communication technician. Bagamat naging bihasa siya sa larangang ito, ang kanyang serbisyo sa militar ay hindi gaanong kapansin-pansin at nakilala siya ng kanyang mga kasamahan sa sundalo bilang isang tao na mahilig mag-imbento ng kwento. Palagi niyang sinasabi na siya ay may casual na relasyon sa isang magandang babaeng Koreana na umano'y patago umaakyat sa kanyang kama tuwing gabi. Na-discharge si Brudos mula sa hukbong militar noong October 1959 matapos siyang ma-diagnose na hindi psychologically fit para sa serbisyo militar. Sa kabila ng kanyang mga kakaibang paniniwala, nagpatuloy siya sa kanyang buhay. Nag-aral siya ng electronics at nagtrabaho bilang isang technician noong 1961. Noong siya ay 22 years old, nakilala niya ang isang mahiyain na 17 years old na dalaga at nagpakasal sila. Hindi kailanman naging pisikal o emosyonal na mapang-abuso si Brudos sa kaniyang asawa. Bagamat noong mga unang taon ng kanilang pagsasama ay pinipilit niya itong maglakad-lakad sa bahay at gumawa ng mga gawaing bahay ng hubad, suot lamang ang isang pares ng sapatos na may mataas na takong. Sumusunod ang babae sa lahat ng gusto ni Brudos, pati pag-iwas sa kanyang workshop at attic. Nagkaanak sila ng 2. Kalaunan, tumanggi na ang asawa na lumakad ng hubad sa bahay dahil ang atensyon nito ay napunta sa mga anak nila. Hindi niya napansin ang paglabas ni Brudos sa gabi upang magnakaw sa mga bahay ng iba para sa kanyang fantasy sa mga damit na panloob. Kahit na may mga kakaibang kilos si Brudos, tulad ng pagsusuot ng damit pambabae, nagulat ang asawa at nasaktan si Brudos dahil hindi siya naiintindihan. Naghanap si Brudos ng isang babaeng susunod sa kanya at tatanggap sa lahat ng ginagawa niya, ngunit nabigo siya. Kalaunan ay inilihim niya ang lahat ng kanyang ginagawa. Minsan ay nakakita ang asawa ng isang paperweight na hugis dibdib ng babae at nag-alala, ngunit may paliwanag si Brudos. Tinanggap ito ng asawa at nakalimutan na lang. Ganoon din nang mahuli niya si Brudos na nagde-develop ng mga larawan ng hubad na babae. Ang mga serial killer files ay nagsasabi na ang mga horror movie ay madalas na naglalarawan sa mga lalaking nagbibihis ng damit pambabae bilang mga psychopathic killer na napopuot sa mga babae. Halimbawa nito ay ang mga pelikula na Psycho at Dressed to Kill. Ngunit, ang mga crossdresser ay karaniwang hindi marahas. Ang kanilang pagkagusto sa damit pambabae ay hindi nangangahulugang sila ay rapist o killer. Sa katunayan, ilang mga mass murderer at serial killer gaya ni Brudos ay pinilit magbihis bilang babae noong bata pa sila. Ngunit hindi tulad niya, karamihan ay hindi naging crossdresser. Habang siya ay naging matapang sa pagkuha at pagsusuot ng mga ito, sinamantala niya ang kanyang kakayahang makapuslit sa mga silid ng kababaihan habang ang mga ito ay natutulog. May mga nag-report sa pulis ngunit walang nakatunton kay Brudos. Noong January 26, 1968, dumating si Linda Slauson sa kanyang pintuan na naging unang biktima niya. Matapos lamang niyang ilarawan sa pulisya ang kanyang ginawa, lumabas ang buong lawak ng kanyang mga masamang pantasya. Sinubukan ng mga detective na sina Jim Stovall at Jean Doherty na ikonekta ang mga pagpatay kay Brudos
sa pamamagitan ng paghahambing ng kanyang mga kilalang aktibidad sa timeline ng mga nawawalang babae. Noong January 1968, nakatira si Jerry Brudos sa parehong neighborhood kung saan nawawala ang batang encyclopedia salesgirl na si Linda Slauson. Sinabi ni Brudos na lumipat siya sa Salem noong August or September 1968 at nagtrabaho sa Lebanon, Oregon, malapit sa Interstate 5 Freeway kung saan nawala si John Whitney noong November. Ang kanyang kasalukuyang trabaho ay nasa Halsey, 6 na milya lamang mula sa mga lugar kung saan natagpuan ang mga katawan sa Long Tom. Nang mawala si Karen Sprinker mula sa Meyer at Frank noong March 27, nakatira si Brudos ilang bloke lamang ang layo. Ang mga pulis na nakilala siya ay may masamang pakiramdam tungkol sa kanya, ngunit hindi ito sapat para sa isang search warrant. Bukod dito, hindi siya mukhang malakas upang buhatin ang mga katawan, bagaman maaaring mapanlinlang ang mga hitsura at hindi siya nagmamaneho ng sports car. Gayunpaman, natuklasan ng mga investigador na ang ina niya ay may-ari ng naturang sasakyan at siya ang gumagamit nito noong April 22, ang petsa ng tangkang pagdukot sa isang kabataan babae. Positibo siyang itunuro bilang ang lalaking nagtangkang dumukot sa kanya. Ang impormasyong ito ay itinuring na sapat na probable cause upang makakuha ng search warrant para sa ari-arian ni Brudos. Dahil dito, inaresto siya kasama ang kasong illegal possession of firearms dahil may baril sa kanyang sasakyan. Nag-aalala ang mga pulis na baka tumakas si Brudos lalo na noong nagmaneho siya papuntang Portland kasama ang kanyang asawa. Matapos maaresto si Brudos, nadiskubring nakasuot siya ng panty noong ika-30 ng Mayo. Pumayag siyang magpa-interrogate kahit pinayuhan siya ng abogado na huwag magsalita. Sa halip na umamin, ikinuwento niya ang pelikulang Psycho ni Alfred Hitchcock noong 1960. Ang pelikulang ito ay tungkol sa isang lalaking may sakit sa pag-iisip na kontrolado ng kanyang ina, na kayang magpanggap na mabait habang pinapatay ang mga babae. Sa una, itinanggi niya ang anumang kaugnayan sa mga kaso. Itinuturing ang ebidensya bilang pawang mga pagkakataon lamang. Matapos ang ilang araw, unti-unting inilahad ang kanyang mga erotic fetish at kung paano ito malalim na nakatanim sa kanyang pag-iisip at kalaunan ay labis na nakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Pagsapit ng unang bahagi ng Hunyo, nagbigay si Brudos ng buong pag-amin sa mga investigador tungkol sa 4 na pagpatay na kanyang detalyadong inilahad sa mga pulis at kalaunan sa mga psychologist. Sa kanyang pag-amin, detalyado niyang inilarawan ang kanyang mga krimen at kitang-kita ang kanyang pagkahumaling sa mga bagay na ito. Ikinuwento niya kung paano niya pinatay at pinagputol-putol ang 4 na babae, itinapon ang kanilang mga katawan sa ilog at tinanggal ang ilang bahagi ng kanilang katawan bilang souvenir. Ang kanyang unang biktima ay si Linda Slauson na kanyang pinatay sa kanyang workshop. Matapos patayin at hubaran si Linda, kumuha si Brudos ng mga damit mula sa kanyang koleksyon at binihisan ang bangkay. Dahil hindi niya maitago ang katawan sa kanyang bahay, pinutol niya ang paa nito gamit ang isang hacksaw, itinago sa freezer, at itinapon ang katawan sa Willamette River. Para siguraduhing hindi lulutang ang katawan, itinali niya ito sa makina ng kotse bago itinapon sa ilog. Ang paa ni Linda ay naging isang tropeyo para kay Brudos. Sinubukan niya ang kanyang mga sapatos na may mataas na takong dito at kinuhanan ito ng litrato. Nang magsimulang mabulok ang paa, itinali niya ito sa isang pabigat at itinapon din sa ilog. Dahil hindi agad natagpuan ang katawan ni Linda, tinanong naman siya ng mga pulis tungkol sa pagkawala ni John Whitney. Ikinuwento ni Brudos kung paano niya nakilala si John kasama ang 2 lalaki na tila mga hippie. Kahit kasama ni John ang 2 lalaki, hindi napigilan si Brudos na ituloy ang kanyang plano. Pinaalis niya ang mga lalaki at dinala si John sa kanyang bahay. Doon, binihisan niya ito ng mga damit mula sa kanyang koleksyon, kinuhanan ng litrato at itinali. Gamit ang isang hook at pulley system na naka-install sa kisame, itinaas niya ang katawan ni John at iniwan itong nakabitin doon ng ilang araw. Kahit may posibilidad na matuklasan ng bangkay, hindi siya natakot. Nang magsimulang mabulok ang katawan ni John,
Tinanggal niya ito at itinago sa ibang gusali sa bakuran. Sa pagkakataong ito, ang kanyang souvenir ay ang kanang dibdib ni Jan. Ayon kay Brudos, gusto sana niyang gumawa ng plastic mold ng dibdib para gawing paperweight. Hindi naging matagumpay ang plano ni Brudos na gumawa ng paperweight gamit ang dibdib ni Jan. Dahil dito, naghahanap siya ng panibagong biktima para subukan muli. Nabigo siyang makahanap ng bagong biktima kaya si Karen Sprinker na nakita niya sa isang department store ang kanyang pinagdiskitahan. Kahit hindi niya nagustuhan ang sapatos na suot ni Karen, pinilit niya itong sumama sa kanya gamit ang isang baril. Sa kanyang bahay, binihisan niya si Karen ng mga damit na gusto niya bago ito pinatay sa pamamagitan ng pagbigti. Tinanggal niya ang magkabilang suso ni Karen at nilagyan ng mahabang linya na bra na masyadong malaki para sa kanya. Pinalamanan niya ang bra para hindi ito dumugo sa kanyang sasakyan at para magmukhang tama ang sukat nito. Ang sumunod na biktima ni Brudos ay si Linda Sally na kanyang dinakip gamit ang peking police badge at pagbabanta ng pag-aresto dahil sa shoplifting. Habang naghihintay si Linda sa kanyang workshop, sinubukan nitong tumakas ngunit hindi nagtagumpay. Sinubukan din ni Brudos na pasayawin si Linda gamit ang electric current sa pamamagitan ng mga wire na nakakabit sa rib cage nito. Ngunit hindi ito gumana ayon sa gusto niya. Noong June 2, 1969, ayon sa mga lokal na pahayagan, si Brudos ay kinasuhan ng first-degree murder sa pagkamatay ni Karen Sprinker at naghanda ang pulisya ng isang search warrant. Inakala ni Brudos na naalis na niya ang mga ebidensya mula sa kanyang workshop sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanyang asawa na sunugin ang kanyang mga nakatagong damit pambabae, ngunit hindi sumunod ang kanyang asawa. Pumasok ang isang team sa bahay at workshop ni Brudos upang maghanap ng mga bagay na maaaring mag-ugnay sa kanya sa isa o higit pang mga biktima, pati na rin upang malaman ang higit pa tungkol sa kanyang mga pamamaraan. Ang kanilang natuklasan ay nakakagulat. Kinuha nila ang mga litrato ng lahat, kabilang ang hook at pulley sa kisame na ginagamit upang iangat ang mga katawan sa ere. Nakakita sila ng nylon cord at isang leather strap na maaaring ginamit sa pagpatay. Mula sa isang istante, kinuha nila ang isang mold na ginawa mula sa nakakatakot na paperweight na inilarawan ni Brudos, ang isa na gawa sa dibdib ng babae. Ang pinakamahalagang natagpuan ng mga pulis ay ang mga litrato ng mga biktima ni Brudos. May litrato ng isang babae na nakabitin sa kawit at may itim na talukbong sa ulo. Mayroon ding mga litrato ng isang babae na nakasuot ng iba't ibang damit. Ang isang litrato ang talagang nakakuha ng atensyon ng mga pulis at nagpatibay ng kaso laban kay Brudos. Sa litrato, makikita ang isang babaeng nakasuot ng itim na lace slip, panty, at garter na nakabitin sa kisame. Sa salamin sa sahig, makikita ang refleksyon ni Brudos na kumukuha ng litrato. Dahil sa mga nakalap na ebidensya, handa na ang mga pulis na ituloy ang kaso laban kay Brudos. Bagamat may mga report na hindi natagpuan ang mga bangkay ni Linda Slauson at Jan Whitney, ang katawan ni Jan ay nakuha noong summer ng 1970. Si Brudos ay nasentensyahan ng 3 magkakasunod na habambuhay na pagkakakulong na may posibilidad ng parol. Ang asawa ni Brudos ay naaresto at nilitis bilang kasabwat, ngunit napawalang sala noong 1970 dahil walang sapat na ebidensya. Matapos ang paglilitis, binago ng asawa ni Brudos ang kanyang pangalan, lumipat sa ibang lugar kasama ang kanilang mga anak, at tinapos ang kanilang 8 taong kasal. Noong August 1970, ang Oregon Court of Appeals ay naglabas ng opinyon tungkol sa petisyon ni Brudos para sa muling pagdinig. Iginiit ni Brudos na hindi dapat tinanggap ng korte ang kanyang guilty plea sa 3 kaso ng first-degree murder at hindi dapat nagpataw ng magkakasunod na life sentence. Ayon sa kanyang abogado, kapag ang isang tao ay nakatanggap ng life sentence para sa isang pagkakasala, lahat ng magkakasunod na life sentence ay dapat tumakbo ng sabay-sabay. Ngunit ang korte ay tumugon na hindi nila maaaring isaalang-alang ang unang paghahabol ni Brudos sa direktang appeal. Kailangan niyang iharap ang kanyang mga batayan para isantabi ang kanyang guilty plea sa loob ng naaangkop na balangkas ng batas.
Ang kanyang appeal, kasama ang lahat ng mga kasunod na appeal, ay tinanggihan. Si Brudos, na mas matagal nang nakakulong kaysa sa ibang bilanggo sa Oregon, ay panapanahong humihingi ng parol. Tuwing gagawin niya ito, maraming residente ng Oregon ang sumusulat sa parole board para tutulan ang kanyang paglaya. Sa kanyang mga pakiusap, iginiit ni Brudos na hindi na siya banta sa lipunan at itinatanggi ang paggawa ng mga krimen. Sinisisi din niya ang pang-aabuso at pagpapabaya ng kanyang ina sa mga krimeng kanyang ginawa. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi, hindi sumuko si Brudos sa pag-asang makalaya. Binanggit niya ang pagkakaroon ng blackouts noong ginagawa niya ang mga krimen at sinabing parang hindi totoo ang mundo para sa kanya noon. Noong 1995, bumoto ang parole board para i-deny ang kanyang parol at panatilihin siyang nakakulong habang buhay. Ngunit patuloy siyang umaapila tuwing 2 taon. Sa kanyang mga pagdinig, pinagtatalunan ang kanyang mental stability, ngunit hindi siya nagpakita ng pagsisisi. Sinabi niya sa parole board na handa na siyang sumama muli sa lipunan at ginamit niya ang lahat ng programang rehabilitasyon para sa mga sex offender sa loob ng mahigit 30 years sa Oregon State Penitentiary. Ayon sa isang reporter ng The Oregonian, sinabi ni Brudos na sigurado siyang hindi na siya muling papatay, ngunit hindi niya sasabihin kung bakit. May isang insidente kung saan nakaramdam ng takot ang isang dalaga nang hawakan ni Brudos ang kanyang kamay habang naglilibot sa kulungan. Sinabi ni Brudos na ang publisidad ng kanyang mga krimen ay maaaring mag-udyok ng karahasan laban sa kanya sa loob ng bilangguan. Noong August 2003, muling itinanggi ng parole board ang kanyang kalayaan matapos ang kalahating oras na pakikipanayam. Pinalakpakan ng Gazette-Times ang desisyon ng parole board. Ayon sa kanila, ang isang taong kayang pumatay at magputol-putol ng katawan ay hindi karapat-dapat maging isang responsableng mamamayan. Sa loob ng kulungan, si Brudos ay itinuturing na isang huwarang bilanggo. Itinanggi niya ang kanyang mga krimen at malayang nakakagalaw sa loob ng bilangguan. Siya ay naging isang computer whiz at nakapagbenta pa ng mga leather key fob na may nakaukit na pangalan sa pamamagitan ng tindahan ng bilangguan. Muling nag-apply ng parol si Brudos noong August 2005, ngunit malamang na hindi siya palalayain dahil sa galit ng komunidad sa kanyang mga krimen. Sa lumang sistema ng Oregon, maaari siyang mag-apply ng parol tuwing 2 taon hanggang sa siya ay mamatay o makalaya. Ibinaling ni Brudos ang kanyang energy sa kanyang computer at printer para maging makabuluhan ang kanyang buhay sa loob ng kulungan. Marami siyang oras para pag-aralan ang mga batas at malamang nasasamantalahin niya ang lahat ng posibilidad para makalaya. Bagamat itinuturing na isang modelo na bilanggo at eksperto sa computer, hindi kailanman nagpakita si Brudos ng pagsisisi sa kanyang mga krimen. Sa halip, sinisi niya ang pang-aabuso ng kanyang ina sa kanyang mga nakamamatay na gawain. May mga pagkakataon pa na itinanggi niya ang kanyang mga pag-amin at sinabing wala siyang kasalanan. Ngunit inamin din niya na ang pagpatay ay nakapagpapawala ng stress sa kanya. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi sa kanyang mga appeal para sa parol, nakatanggap si Brudos ng mga pribilehiyo sa loob ng bilangguan, kabilang ang unsupervised mobility. Ang 3 magkakasunod na life sentence ni Jerome Brudos ay natapos noong March 28, 2006 sa edad na 67. Namatay siya sa Oregon State Penitentiary, kung saan siya ang pinakamatagal na nakakulong na bilanggo sa loob ng 37 years. Natagpuan siyang patay sa kanyang higaan, bandang 5:10 a.m. Ayon sa mga ulat, sumasailalim siya ng paggamot para sa colon cancer. At 1 linggo bago siya namatay, ay dinala siya sa prison infirmary.